So, good day po sa atin mga minamahal kong ka-Bible. Ayan. So, for this day, our topic is about kapwa. Dito ay mapapag-usapan natin ang ibang uri ng ating mga kapwa o yung mga kapwa natin na nasa paligid at parang nagbibigay sa atin ng kalakasan sa buhay. May iba't ibang uri po ng ating mga kapwa. Yung isa is uri ng kapwa is mabuting kapwa, or yung kapag nangangailangan ka or kapag kailangan mo ng karamay is parati siyang nandyan siya para dumamay sa iyo, nandyan siya para damayan kanya sa kahit anumang pagsubok na yung pagdadaanan. Nandyan din siya kapag kailangan mo ng makakausap. Nandyan din siya kapag kailangan mo ng mga payo niya. Always siya nandyan. Hindi lang siya nandyan sapagkat may kailangan din siya, kundi nandyan siya dahil kailangan mo siya. At yung isa pa ay yung kapwa natin na laging may kailangan sa atin. Ito naman ang ating mga kapwa na kapag binigyan mo na ay parang nag-aabuso na. Ito ay ang mga kapwa nating patuloy at hindi na natatapos sa kanilang pangangailangan. At ang pangatlo naman po ay yung kapwa natin na talagang nangangailangan, or ibig sabihin nito yung mga namamalimos, yung mga kapwa nating may kapansanan na patuloy pa rin lumalaban sa buhay. Yun ang ating mga kailangan tulungan natin sila sapagkat alam natin yun ang tama at yun ang kailangan natin gawin para sa kanila. Kung minsan ay wag na po nating ibigay na pera, bagkus ibigay na natin yung pagkain sapagkat yung pagkain ay sigurado ka na sa mabuting lugar mapupunta, sapagkat kapag binigyan mo ng pera, minsan ay hindi naman pala sila talaga nangangailangan sapagkat ibinibili lang pala nila ng kahit anumang sigarilyo or alak na kanilang iinumin or iyoyosi, sapagkat sa panahon ngayon mga ka-Bible, mas mabuti pa pong ibigay ninyo ang inyong tulong sa pamagitan ng pagkain sapagkat iyon ay tiyak na makakain nila at yun ay tiyak na mapupunta sa tamang lalagyan or sa tamang lugar. So yun po ang klase ng ating mga kapwa, pero sa panahon ngayon may iba pa pong mga klase ng ating mga kapwa. Yung kapwa na patuloy na umaasa sa iyo, yun pa yung isa na kapag binigyan mo na ay parang nang-aabuso, parang inuubos na ang lahat ng iyong resistensya na para sa kanya lang yung pinagtatrabuhuan mo, na wala ka nang nalalaan pa na mga pera, pagkain or kahit anuman na sinusweldo mo sa iyong pag-oopisina, pagtatrabaho, sapagkat parang sa yun na nakaasa. Madalas itong nangyayari sa mga magkakapatid or sa mga magpapamilya sapagkat minsan ay tumulong na sa iyo yung isa mong kamag-anak, ay gusto mo pa na patuloy ka pa niyang tulungan sapagkat parang nasanay ka na, parang sinanay ka na niya sa ganong sitwasyon, kaya ngayon ikaw ngayon ay hindi makabitaw-bitaw. So sana mga minamahal ko ka-Bible, wag tayong ganon, wag tayong aasa. Kung kaya naman natin ay patuloy pa rin tayong lumaban sa buhay. Wag tayong umasa sa iba sapagkat meron din naman silang ginagastusan at meron din naman silang pamilya. So lagi nating tandahan sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, nariyan at kasama natin ng Panginoon. At kung si Kristo ay nagsakripisyo, marahil tayo may magsakripisyo, hindi para sa ating mga sarili kundi para sa ibang tao. At kaya dalawang kamay ang binigay sa atin ng Panginoong Diyos, ang isa ay para sa atin at ang isa ay para sa ibang tao. Yun lamang po. Have a blessed Monday morning to each and everyone.